Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga puso ninyo? Kahapon nag-Valentine's Day, ano? Anyway, kahapon, I was in the province sa isang town na tinatawag na Kinapondan. Ang town na iyon ay 1-hour travel mula sa hometown ko. At ako'y napunta doon dahil mayroong isang batang inordinahan sa pagkapari. Siya'y nag-aral sa San Carlos Seminary, so parehas sila ng seminary ni Father Herbert. At nandun yung dating rektor at yung present na rektor nag-attend sa ordination na iyon. Itong batang ito, he made a choice. His heart's choice ay sumunod sa Diyos, magsilbi sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapari. At sabi niya, hindi po madali ang pagpapari, but I know that God will be with me until the end of time. Isang batang patuloy na umaasa, kumakapit sa Diyos. Now, kinikwento ko to sa inyo ngayon dahil ngayong araw, ang ating mga pagbasa, iniimbitahan po tayong to reflect on our life choices. At pinapaalala sa atin na kahit man ano ang desisyon natin, meron po palaging kaakibat o kasamang consequence iyan. And we are also challenged to examine where we place our trust every day sa ating mga choices. Sa first reading, inyo pong narinig, pinapakita po sa atin ni Jeremiah ang clear contrast, ang pagkakaiba ng taong nagtitiwala sa Diyos at ng taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Sabi niya, those who trust in human power and wealth are like dry shrubs in the desert, lifeless and barren. Yung mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos, lifeless daw po. At hindi mabunga ang buhay. Hindi mabunga ang buhay. And sabi ni Jeremiah, those who trust in the Lord are like trees planted near water, flourishing even in times of drought. Kahit tagtuyot, buhay po. Dahil parang tinanim po na malapit sa isang river yung mga taong patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Klaro po yung mensahe ni Jeremiah. Our decision kung kanino tayo nagtitiwala, sa Diyos ba o sa mga makamundong bagay, ay may konsekwensya po iyan. Naalala ko noong homecoming namin, sabi ni Bishop Bacani, ang tawag po sa atin ng Diyos na tayo'y mamuhay ng mabunga. And that would only happen if we are connected to God. Hindi po mabuhay ng mabongga. Diba? Kasi kung mapera tayo, most probably mabongga ang buhay natin. Pero hindi mabunga. Nire-remind tayo ni Bishop Bacani, kailangan mabunga ang buhay natin. And so we are invited to choose God who is true, who is good, and who is beautiful. Piliin po lagi ang Diyos. Now magtatanong po tayo, next question would be, why would I trust God? Ba't ako magtitiwala sa Diyos? At ngayon, sa pamamagitan ng ating second reading, gustong ipakita ni St. Paul yung resurrection, believe on the resurrection. Aba, hindi lang po ang Diyos ang source ng buhay. Hindi lang po buhay ang pwedeng ibigay ng Diyos, kundi buhay na walang hanggan. Kahit kamatayan, natalo ng Diyos, nadaig ng Diyos. And so, whom would you put your trust? Mga simpleng bagay lang, wala yan. Pero yung buhay na walang hanggan, Diyos lang po ang makapagbibigay niya.
Kung ang ating unang pagbasa ay iniimbitahan tayo na maging mabunga sana ang buhay natin by trusting God, yung second reading naman, pinapaalala sa atin na ang Diyos lamang ang makapagbibigay niyan. Mabungang buhay. Ang gospel naman ngayong araw, ito po yung tinatawag na the must be attitudes daily. Beatitudes. The must be attitudes every day. Disposition. Disposition ng puso natin. Poor, hungry, weep now, hated. Lahat ng ito, it refers to Jesus. Siya'y naghirap. Siya'y nagutom. But still, kahit man mahirap yung pinagdaanan niya, he trusted fully in God. Di ba? He trusted fully in God. Ibig pong sabihin, bukas yung puso niya. Kahit anumang mangyari sa buhay, sa Panginoon ako kakapit. Kahit anuman ang mangyari sa buhay, sa Diyos ako kakapit. Nakakatawa yung unang salita sa mga Beatitudes. Mapalad. Mapalad kayo. Pag sinasabi pong palad, ewan ko anong palad sa Tagalog. Well, sa aming dialect, pag palad po, ito po. Pag clinose mo yan, hindi yan palad. Kamao yan. Pero pag binuksan mo, palad po siya. Ang mga taong mapalad ay yung mga taong bukas palagi ang puso sa mga plano ng Diyos. Pag isara mo yan, hindi ka makakatanggap ng biyaya ng Diyos. Hindi dahil ayaw kang bigyan ng biyaya ng Diyos, kundi dahil ayaw natin o ayaw ko. Dahil sarado ang aking palad. Sarado. Mapalad po ang mga taong bukas palad ang disposisyon sa buhay. Ang disposisyon sa buhay. Kumusta kaya tayo sa ating mga desisyon? Whom would you put your trust? May plano po ang Diyos sa atin. And so today, the readings, tinatawag po tayo to be guided accordingly. I know we make decisions every day. Mahirap man yan o madali. Trust God. Magtiwala po sa Diyos. And we must have the proper attitudes every day, the beatitudes sa ating buhay.